So yun magandang araw sa ating mga bossing. Boss Apat nga pala nagbabalik. So nandito tayo ngayon sa ating training facility, no? So may ginagawa tayo at may nabasa ako dun sa comment eh. No? May nabasa ako, nag-share lang naman tayo ng knowledge. Galit na galit. Ang sabi niya, kasi may tinuro tayo ng nakaraan kung ipa-flashback mo dyan sa video. Grabe. Grabe itong mga bossing, no? Na sinigundaan natin yung sinabi ni Caprio na yung tungkol sa vacuum. So, ibig sabihin, ang sinigundaan lang natin naman, ang sabi natin na kailangan mag-vacuum. Naku, may mga nagalit. May umalma pa, sabi, Sir, lumalamig naman talaga yung aircon. Kahit di naman kami nagba-vacuum, lumalamig. Tapos kung ano-ano na sinabi. Teka, bossing, nag-share lang naman tayo ng mga knowledge na tinuturo rin to sa eskwelahan, tinuturo rin to sa mga brands ng air conditioning. O sige, ganito na lang, no? Bossing, yung nag-comment, no? Mas papaliwanag pa natin ng gusto kung hindi mo naintindihan na kailangan i-vacuum. Ano yung pagkakaiba ng vacuum tsaka ng flushing? So, diniscuss ko na. Ibalik mo na lang yung video na yun, nanapin mo na lang, no? Pero kung hindi mo pa rin naiintindihan, papatunayan ko na lang siguro sa'yo kung ano yung difference, no? Nung pag binabacuum at hindi. At bakit nga ba mas maganda talaga pag binabacuum? Okay? Pero hindi ko sinasabi, mga bossing, sa mga kaibigan natin yan, no? Kapwa technician, no? Kailangan itaas natin ang aircon standard sa Pilipinas. No? Ang sinasabi lang naman natin na hindi naman natin sinasabi na hindi nalalamig pag hindi ka gumamit ng vacuum. Bossing, lumalamig pa rin yan, no? May mga time na ganun talaga, may na-install lang ka na hindi ka nag-vacuum, pero nung chinek mo, lumalamig naman. Wala naman tayong sinabi, pag hindi nag-vacuum, hindi lumalamig. So, ang sinasabi natin dito, nasa standard na magba-vacuum ka, at nasa standard rin na napakaganda ng lamig pag bina-vacuum. Kung itatapat mo siya sa hindi naka-vacuum. Okay, so papatunayan natin yan, bossing. Kasi sabi ko nga, ang flushing, anong gamit ng flushing? Tatandaan nyo yung term cleaning ng tubo. No? Ang tawag naman sa tinatawag nating vacuuming is dehydrating the air inside. Ibig sabihin, tatanggalin niya yung moisture at hangin. Okay? So, paano nga ba natin sisimulan yan? Simulan muna natin dito, no? So dito naka-prepare na ako ng isang Daikin na aircon na pinamp down ko na siya. Ang gagawin natin dito, iba-vacuum natin. So mamaya may papakita ko sa inyong aparato, no? Ipapakita ko ang aparato kung saan doon yung makikita kung bakit napakagandang gumamit ng vacuum motor. Okay? So simulan muna natin dito. Galang kapit. Bakit ganito to? May reading na kaagad? Ano ba yan? May hangin sa loob, so may natira pa. So pinump down natin ito kanina, may natira pa. May sumingaw pa. Ano ba yan? Medyo maluwag. Okay? So, tanggalin muna natin yung hangin nito. Wala na pala talaga. So, onting-onti na lang, ubos na, no? Okay, tinanggal lang natin yung hangin. So ayun na, tinanggal na natin yung hangin. Ang problema, yung ating gauge manifold, no, yung ating gauge manifold, hindi nag-zero. So wala nang laman to. So ano bang ginagawa pala sa gauge manifold pagka ganito? Yung iba usually tulad yun, hindi na accurate, no. Pero meron yan ditong pihitan sa loob. Ewan ko kita dyan sa camera, no. Ina-adjust pa yan, so para may itatama mo siya. Kasi minsan usually nasisira to katagalan din, no. Okay, pag gumamit ka ng nitrogen, may nitrogen tayo dito. Ito yung ginamit mo pang nitrogen, hindi ka gumamit ng regulator, patay. Aangat talaga yan, no? Sisira, no? Pero bago natin simulan, tirahin muna natin to. So gamit ka ng flap screw, lalabas mo na yan, tapos ipipihit mo lang to, no? Lapit mo yung camera para makita. Pihit mo lang siya. Tansyahin mo kung either tataas, pumataas siya. Pababa nga natin. Tatapat mo lang ito 0. Ayan, 0 na siya. So 0 na kasi hindi pwedeng hindi accurate, magba-vacuum tayo. So papakita natin ngayon yung vacuum, no?
Okay na uli yan, yung ating vacuum. Nakita mo yung isa, hindi accurate. Ito, accurate na. So, 0 na siya. Okay, ganun lang gagawin nyo. Gamit kayo flat screw. Adjust nyo lang siya. Para tama na yung reading natin. Boss Amat, paano mo naman papatunayan na maganda yung pagkaka-vacuum? No? Kasi ang galit na galit yung nag-comment sabi lumalamig naman pag nag-vacuum. Di ko naman tinutulan. Ang sabi ko lang, mas magandang lamig pag naka-vacuum. Okay? Usually, ganito ang setup talaga sa air conditioning, no? Lagi yung dilaw na hose, dito. Pagpasensyahan nyo na yung vacuum motor ko, ha? No, medyo sira na. Gamit na yung iba. Ito na lang naiwan dito, O, wala na. Ito na lang pan-demo natin, no? So, usually, babacuumin natin, di ba? Alam na mga technician na yan. Ayan. Bumaba na siya, no? Dapat nakasara pa yung kanina, tapos bumaba na siya. Okay. Na yung ating vacuum. Umamot na siya ng 30 Hg. O, kung ito yung atmospheric pressure na 0, pupunta siya dun sa negative. O, aabot ng 30 Hg. So, yan yung vacuum, di ba? Pag bina-vacuum, usually may mga different brands, baby standard, no? Merong tawag dito, 30 minutes yung standard nila na nagba-vacuum. Merong mga brand naman, pagka not less than 15 meters yung kanilang piping, dapat not less than 10 minutes yung vacuum. O pag lumagpas naman sa 15 meters, dapat not less than 15 minutes. So, different standard, no, kada brand. Pero sa manual ng air conditioning, dapat talaga may tamang oras ka sa pagba-vacuum, no? So, yun na. Yun yung tamang ating proseso talaga na sinasabi. Pero Boss Amat, paano mo yung papatunayan? Gagamit tayo ng isang aparato na mapapakita natin kung malinis na yung hangin sa loob. Wala nang talaga siyang moisture o hangin o anything dun sa loob niya, no? Yun yung tinatawag natin na micron gauge. Okay? So, ang gagawin ko muna for the meantime, dahil nakabukas to, i-close ko lang muna to. Diba, usually ganun yung ginagawa natin. So, pag hindi na siya umangat within 5 to 10 minutes, ibig sabihin, maganda yung pagkakaigpit mo. Okay? Pero, mapapatunayan mo na ba na sobrang linis na ng hangin? Hindi. Isang aparato lang ang makakasabi niyan. Hindi itong gauge manifold, hindi ring ito, no? Kasi kailangan tumagal ng ganyan yan. Pero, hindi niya pa nakuha lahat yan. Okay? Ang tawag doon is micron gauge. Okay? So, kukuha tayo ng micron gauge. Charan! O, yan micron gauge. Yun nga lang, usually may mga micron gauge, medyo mahal to, no? Dahil, tulad niya, ang mahal ng maleta nito, no? So, nasa around, siguro, pag bibili kayo nito, 8 to 10,000 pesos, no? Oops! No? So, yan yung tinatawag na vacuumeter o ito yung tinatawag na micron gauge, no? So, dito mo makikita kung sobrang linis na ng hangin sa loob, wala ng moisture, wala ng hangin, or nakatinatawag nga natin doon is sobrang dehydrated na ng hangin. Okay? Boss, ayan o. 718,200. O, ito pa. Nagbabago-bago siya. Ito yung hangin dito sa area. Yung hangin dito, yung normal na hangin na nilalanghap natin, ibig sabihin, hindi ito naka-vacuum. Normal na hangin, atmospheric pressure ito, kung saan, ang taas ng micron. Yung micron, hindi ito pressure. Yung micron, ibig sabihin yun yung nagsasabi kung yung ating hangin is na-dehydrate na ba. Pag mas mataas yung microns na nandyan, ibig sabihin, yung hangin natin may halo pang moisture at hangin. Pag sobrang baba naman ng micron na marireading mo dyan, kunwari nag 1,000 na, o nag 500 microns, ibig sabihin, sobrang linis na ng tubo sa loob ng ating air conditioning kung saan halos wala ng hangin na outside air at wala na ring moisture sa loob. Na ready to release mo na yung ating tinatawag na refrigerant. Okay? So, kabit muna natin siya. Ayan na. Na-reading niya na yung hangin sa loob ng aircon. Dito lang kasi naka-close pa to. Ang gawin ko, ayan na. Ayan na yung loob ng air conditioning. So, ito yung normal na hangin sa loob. Ayan o. 680,400 microns. So, ito yung hangin sa loob niyan. So, napaka, pa niyan. Hindi mo pa dapat i-release yung ating air conditioning. Bossing, ano ba yung standard natin? Pakita natin dito sa board. Micron gauge reading natin. Pag 760,000 ang taas nun.
ito yung atmospheric pressure. Ibig sabihin, ito yung hangin ngayon. Normal na hangin. Ibig sabihin, yung ating hangin ngayon, meron pang moisture content yan. Ito, yung hangin na yan. So, hindi mo pa pwedeng isalo dyan yung refrigerant pag nirelease mo. Ang tawag doon, contaminated refrigerant. Okay. Pag umabot naman ng 10,000 to 20,000 microns, so ito na sinabi, significant amount of air and moisture is still present. So, meron pa rin. Bumaba ka na ng 10,000 to 20,000, pero may hangin at moisture content pa rin. Pag nag 1,000 microns na, anong ibig sabihin? The system is much cleaner. Okay na, malinis na. Pero, but moisture may. Baka, meron pang hangin na present o moisture na present yan. No? The system is much cleaner but moisture may still present. No? Kaya ano ba yung industrial standard talaga sa air conditioning, sa installation? 500 microns. In industry accepted target for most air conditioning installation. So, kailangan maka-reach ka na 500 microns. Okay? Ito yung sinasabi nyo, hindi bina-vacuum. Ito yan. Pag hindi po kayo nag-vacuum, ganyan padumi yung hangin. Ayan microns. Ibig sabihin, pag mas mataas yung microns natin, punong-puno yan ng moisture content at outside air, yan na itong hangin natin ngayon. So, ihahalo mo yung sa 760 microns, ihahalo mo yung refrigerant dyan. Ano mangyayari? Contaminated refrigerant. Parang dugo ng tao yan, no? Hindi mo pwedeng may ibang dugo dyan o may hangin dyan. Ano mangyayari sa tao? Mag-a-abnormal. Ganun din sa air conditioning, yun yung pinapaliwanag natin mga bossing, no? Na dapat umabot siya na 500 microns. Industry standard to. Okay? So ito yung difference ng hindi binacuum. Ito, not vacuum. Ito naman pagka fully vacuum. Ayan. So, hindi binacuum, tapos binacuum na maganda. So, yan yung difference niya na. Pero bossing, take note susulat ko. Hindi po porket na binacuum mo na, okay na yun, na fully vacuum mo. Pero yung binacuum mo naman, hindi naman tumagal ng 5 to 10 minutes o mas matagal pa. No, ibig sabihin, may leak yun. Mahina pagkakaigpit mo. Dapat tumagal din siya. O mag-stay siya sa 500 microns. Okay, minsan, sa napansin namin, pag mas maliit ang vacuum motor, ang tagal niyang ang tagal niyang ma-reach yung 500 micron. Usually, nasa 1,000 to 3,000 microns na pag maliit yung vacuum. Pero pag malaki vacuum, saglit lang ito. Okay, ngayon titignan natin doon sa vacuum motor kasi maliit yun. Check natin siya. So, dito na tayo ngayon. Tignan mo. Ito ngayon, yung microns nang hindi pa bina-vacuum. Ayan 581,400. Dito siya papasok. Okay, hindi pa naba-vacuum yan, Up to 760,000. Pag binacuum mo, at least man lang makapunta tayo dito or dito syempre. Industrial standard. Tignan mo yung difference ng layot, di ba? 760,000 dun sa sobrang linis ng hangin. Okay, tignan natin. So, ayan yung atin para ma-reading siya. Pero, naka-close pa yan, bubuksan natin. Okay? So, para pag binacuum natin yan, vacuum, babacuumin yung system. So, makikita mo yan, binacuum yung buong system. So, marireading siya dito kasi dumaan siya dyan. So, lagi tatandaan nyo ang standard nito. May nakikita kasi kayo sa YouTube nito, nandito. So, mas hindi accurate yun kasi tabing-tabi ng vacuum motor. Ang accurate yun nasa tabi ng unit. Okay? So, kung meron kayong micron gauge na ginagamit, make sure na nasa tabi siya ng unit. Okay? Start natin. So, naka-close pa siya. Okay? Gawin natin. I-open ngayon natin. So, wala pang nahihigop, no? I-open natin. Ayan na. Yan na yung start ng vacuum nyo. Tignan mo. Tignan mo yung micron gauge. Ayan na. Ayan na. Ayan magiging itsura niyan. Yan yung sinasabi ko. So, itsura ng binacuum nyo, nakasagad na sa 10 VHG, dun sa may negative 1 na reading, Na-reach niya na ba kagad yung tinatawag natin na
na 500 microns? Hindi. Bakit? Kailangan niya ng oras. Kailangan ng vacuum motor ng oras para tanggalin lahat ng hangin at moisture dyan sa loob. Para masabi natin na sobrang dehydrated na ng hangin dito. No? Tignan mo, ayan, dahan-dahan lang siya bumababa. 4,700, 4,600. Hindi siya ganun kadali. Kaya kung mapapansin nyo, ang standard ng air conditioning, no? Sabi nila 30 minutes, meron 10 minutes, no? Depende pa rin siya sa vacuum motor. Pag mas malaki na to, yung vacuum motor, kasi ito, ang liit lang nito. 1.8 CFM lang to. So, napakaliit ng vacuum motor. 1/4 lang to. Pero gumamit kayo ng 1 horsepower, saglit lang po yung 500 microns. Marireach niya po agad yan, no? So, yung oras, kung gaano katagal mag-vacuum, depende pa rin sa vacuum motor. Pero kung ganito kaliliit, mukhang tatagal nga kayo. 3,200. Nasa na tayo dito? So, bumaba na siya. From 760 o 600 kanina, bumaba na siya dito, lumagpas pa siya dyan, aabot ngayon yan dito. So, nandito na siya sa pagitan. Ano sinabi doon? Ito, meron pang moisture talaga, meron still present. Pero ito, malinis na yung hangin, pero may still moisture na present yan. Okay? So, kaya kailangan talaga, industry standard, 500. Okay? So, balikan natin. 1,400 na lang ngayon. So, almost bababa na siya dun sa 500 microns. Tingnan mo, umabot na siya ng 710 microns. Malapit na siya sa industrial standard. Ilang minuto pa lang, 5 minutes pa lang lumilipas. No? So, ibig sabihin, dun talaga, dun nasasabi ng mga standard o ng mga brands ng air conditioning kung paano nila nasasabi na 30 minutes, may nagsasabi na 15 minutes, no? Comment down below, bossing, kung ilang minutes kayo nagbabacuum. So, approve naman tayo kung gusto nagbabacuum tayo, no? No, pinapakita lang natin. Hindi ko sinasabi bumili lahat kayo ng micron gauge. Hindi. No? Ang pinapaliwanag lang natin doon sa nag-comment na galit, no? Kung bakit ko sinasabi na kailangan ng may vacuum. Tignan nyo difference, fully vacuum at hindi vacuum. Ganito kadumi o hindi ka-dehydrate yung hangin. So kaya pag sinalo mo talagang contaminated refrigerant, hindi siya ganun ka-efficient yung lamig. Pero malamig pero hindi ganun ka-efficient pag itatapat mo dito. Balik tayo doon. 660 microns na lang. So, yun lang bossing, no? Yun lang naman yung ating demonstration ngayon. Pinakita ko lang talaga na napaka-importante ng vacuum. Na kailangan talaga sumunod tayo sa standard, no? Tignan nyo naman kung gaano kalinis ngayon ang hangin sa loob. Kung gaano ka-dehydrate, wala ng moisture, talagang wala ng hangin, at ready to release na yung ating refrigerant. Okay, tandaan po rin yan ng ating mga kapwa na nagnenegosyo sa aircon, yung mga freelancer, yung kapwa natin na technician, no? Sabi ko nga sa inyo, lahat tayo dito magkakakampi, walang magkakaaway dahil ang gusto lang naman natin, nag-share tayo ng knowledge para sa kailangan ng standard ng air conditioning industry dito sa Pilipinas. So yun lang mga bossing, sana may natutunan kayo. Hindi ko na antayin hindi ko na mag-aantay ng mag 500 microns, pero malapit na yan. So hindi na natin papatagalin yung video na to. Kasi in 10 minutes, 15 minutes, okay na kung aabot na ng 500 microns yan. So with that, bossing, yun lang. Maraming salamat sa inyo sa pakikinig ninyo. Sana meron ako nabigay na konting value lang na kahit pa paano magagamit natin sa mga negosyo natin at syempre sa mga customer natin, no? Yun lang mga bossing, Boss Amat nga pala uli. Nagbabalik, yun lang. Thanks sa lahat at peace out, man. Oh, teka, huwag mong papatayin yung video, no? Papakita ko lang kasi sakto 10 minutes na, bumaba na nung 590 microns. So halos pasok na tayo sa industrial standard na 500 microns, no? Accepted na tinatawag natin ang fully vacuum. Yun lang mga bossing, inabol ko lang para makita nyo. Bye-bye.